ng Diyos upang mangaral ng salita niyang banal, upang magturo ng daan ng kaligtasan sa lahat. Iyong iminulat, matang naghiringan sa tulong ng Diyos Ama. Hindi mo inalintana hirap at kalungkutan minabatan. Inilaan mo lahat ng daan sa'yo, buong lakas at buhay mo ipinangaral ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Di mo inuna ang iyong sarili, maganap lamang ang tungkulin sa lahat. Kaya't salamat sa Diyos sa pag-ingat niya sa'yo. Salamat sa Diyos sa isang katulad mo. Marami ang pwedeng pagbatayan para masabi nating ang mangangaral ay tunay na sa Diyos. Sa ating pagtalakay ngayon, aalam tayo ng 5 sa mga distinct na katangian para mapatunayan nating ang mangangaral ay sa Diyos o hindi. Kaya simulan na natin ang pag-aaral. Basahin natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kahamuan at takot. Ang pangalawa sa ating makikitang pamantayan sa pagiging mangangaral ng Diyos ay ang kahandaan nito sa pagsagot. Hindi lamang basta sagot, kundi sagot na ayon sa Biblia. Sagot na may batayan sa banal na kasulatan. Hindi kagaya ng ibang mga mangangaral dyan, ni hindi mo nga mahagilap, matanong mo pa kaya. Masama kasi ang ibig sabihin pagka ang mangangaral ay hindi sumasagot ng mga tanong. Sapagkat sa Biblia, may utos ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Baka naman sabihin ng iba sa ating mga kapwa-tao, nakakausap ko din naman ang aming pari, natatanong ko rin ang aking ministro, yung aking pastor ay nasasangguni ko rin naman. Maaring nangyayari nga yan, pero ang tanong ko naman sa inyo, paano kayo sinasagot ng inyong mga mangangaral na inyong sinasangguni? Eksakto ba sa sinasabi ng banal na kasulatan ang kanilang isinasagot sa iyo? Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pawang nakasulat ang sagot ng mangangaral na sa Diyos. Hindi kagaya ng mga impostor kung ano-ano pinagsasabi. Wala namang batayan sa Biblia ang kanilang itinuturo. Kung sumagot sa iyo, hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling ang kanilang sinasabi. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ano ang tawag ng Biblia sa ganitong klase ng mga mangangaral? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito'y mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ito ang ikatlo sa ating pamantayan.
Kung ang mangangaral ng demonyo ay pastor na walang unawa, isang asong matakaw at walang kabusugan, ginagawang palabigasan ng kanyang mga miyembro, ang mangangaral ng Diyos ay iba. Hindi pakinabang ang pakay nito sa kanyang mga inaakay. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ito naman ang ikapat sa ating pamantayan. Ang mangangaral ng Diyos ay nakapaninindigan sa kanyang aral na itinuturo. Kahit sino pa ang magtangka na magpamali nito, ay kanyang kayang tindigan at patunayan ang katotohanan ng kanyang ipinangangaral. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Hindi tsope ang mangangaral na sa Diyos. Nakapaninindigan ito sa mga aral na kanyang itinuturo. Kahit sa mga debate, sa mga diskusyon, hindi napapanaigan ang kanyang sinasabi sapagkat meron siyang bibig at karunungan na ibinigay ng Diyos na hindi matututulan. Ikalima naman sa ating pamantayan, basahin natin ang unang Tesalonica 2:5. Sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabalman ng kasakiman. Saksi ang Diyos. Isang bold statement ang sinabi ni Pablo. Kailanman ang wika ay hindi kami nagsigamit ng mga salitang paimbabaw. Kaya ang mangangaral ng Diyos, prangkahan ito. Matuwa ka, magalit ka, tanggapin mo o hindi, masiyahan ka ba sa kanyang sinasabi o hindi, kanyang ipangangaral ang katotohanan. Hindi ang isinasaalang-alang ay kung ikaw ay tatanggapin mo ba ang kanyang sinasabi o hindi. Taliwas ito sa ginagawa ng mga impostor na mga pastor na walang ginawa kundi magpaimbabaw sa kanilang mga pagsasalita. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Hindi nagpapanggap ang mga mangangaral na sa Diyos. Hindi nila ginagamitan ng mga mabubuting mga talumpati, mga maiinam na mga pananalita, ang kanilang mga pagsasalita para lang makapandaya. Hindi sila kagaya ng mga pastor na mga manluloko na kung manamit at magsikilos ay talaga namang mga retinado. Subalit, sa loob ay mga lobong maninila. Ang mga qualities ba na ito ang nakikita mo sa mangangaral mo? Ang marami pa sa mga katangi ang dapat nating masumpungan sa mangangaral na sa Diyos ay ating pag-uusapan sa mga susunod nating pagtalakay.